we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Pananakit ng isang guro sa 3 high school students sa Lubao, Pampanga. Nakuhanan ng video. Pasintabi po mga kapuso. Tambak na basura at mabahong amoy ng creek sa Barangay Anoid, Mangaldan, Pangasinan. Inirereklamo ng mga residente. Bamban Tarlac Mayor Alice Go. No show sa regular flag raising ceremony ngayong araw, May 20. At fusion ng milk tea at classic batirol. Patok sa City of San Fernando, Pampanga. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag na mali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nakuha na ng video ang pananakit ng isang guro sa 3 high school students sa Lubao, Pampanga. Sundan sa report. Imbes nagkaalaman at magandang asal, mga sermon at mura ang natanggap ng 3 lalaking estudyante mula sa kanilang babaeng guro sa kalagitnaan ng kanilang pagsusulit sa isang paaralan sa Lubao, Pampanga. Hindi pa nakontento ang guro at pinagkahampas pa ang mga estudyante na pawang grade 9. Itong ating advisor, sa subject advisor and teacher ay got outrage kasi itong mga estudyante na mga biktima natin ay nagkaroon ng heated arguments. So, nakikita sa viral video na those victims were subjected by the advisor for physical abuse and verbal abuse. Nanlumo ang mga magulang nang mapanood ang video. Masakit po bilang isang nanay na sinasaktan ng ibang tao yung anak mo. Nang ganun ka brutal na pananakit. O at saka teacher, paano? Siyempre sila yung tumata yung pangalawang magulang pag nasa school. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamunuan ng Schools Division Office ng Pampanga. Pero na-relieve na raw ang inirereklamong guro at na-endorse na rin sa Regional Office ng DepEd ang reklamo para sa investigasyon. Nagsampa na rin ng criminal complaint ang PNP sa Office of the Provincial Prosecutor laban sa guro. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa RA 7610 o Child Abuse Law. Sinisikap pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng panig ang inirereklamong guro. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, tambak ng basura at mabahong amoy sa creek ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan, inirereklamo ng mga residente. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Tambak ng basura na naipon sa creek, idagdag pa ang kulay berdeng tubig at mabahong amoy mula sa creek. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng mga residente sa bahagi ng Purok 1, Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Pinakaapektado raw si Aling Virgie at ang kanyang apo. Katapat lang kasi ng kanilang bintana ang creek. Mabaho. Ngayon naamoy na, kagaya ko, ito ang bahay ko. Naamoy ko yung baho. Regular naman daw ang paglilinis ng mga opisyal ng barangay, ganun din ng mga beneficiaries ng 4P sa Payes Creek. Pero ayon sa mga residente, babalik at babalik lamang ang problema sa basura, ganun din sa maruming kanal hanggat hindi naaayos ang mga culvert dito sa lugar. Hindi na umaagos ang tubig sa creek, nasira na kasi ang culvert, kaya tuwing tag-ulan, umaapaw ang tubig sa creek at binabaha ang bahay ng ilang residente, gaya ni Aling Remy. Nakakatubig yan pag ano na, malalim na yung, umaapaw na yung dyan sa imburnal. Pumapasok doon sa likod ng bahay ko. Lagi kaming bahay. Ilang bisa akong nababa pagka tag-ulan, ma'am. Batid ng mga opisyal ng barangay ang problema. Kasado na raw ang pagsasaayos sa creek. Bukod sa dredging, aayusin din ang mga culvert na nasira para diretso ang agos ng tubig. May nakaschedule po this week na magsa-site visit po kami
para kausapin po yung mga residente na especially dyan sa may Purok Uno, sa may Greenfield. Hinihintay na lang na maaprubahan ng pondo, 300 hanggang 400,000 pesos ang ilalaan na pondo para sa proyekto. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang universidad at kolehiyo naghain ng petisyon para sa tuition hike sa CHED Region 1. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, mula nga sa mahigit 70 pribadong kolehiyo at universidad sa Rehiyon 1, 33 rito itong nag-apply nga ng tuition fee increase sa CHED Region 1. Working student si Daniela, kumakayod para makapagtapos ng kolehiyo. Sakali raw nakasama ang pinapasukang universidad sa magtataas ng matrikula, kinakailangan daw niyang maghanap ng part-time job. Gusto ko din po matulungan yung mga parents ko po. Talagang nagpa-part-time job na po ako para mabawasan po yung mga bayarin din po sa school, bayarin din po sa bahay. Pinaghahandaan na rin daw ng mga magulang ang inaasahang pagtaas sa tuition ng mga pribadong kolehiyo at universidad sa susunod na pasukan. Mataas na nga ang bayarin sa mga kuryente, tapos magtataas pa ang tuition fee. Siyempre, malaking kabawasan na yun para sa allotted na money para sa mga pagkain ng mga bata o para sa mga allowance ng mga bata. Base sa tala ng Commission on Higher Education o CHED Region 1, 13 pribadong kolehiyo at universidad sa rehiyon ang naghain ng petisyon para magtaas ng matrikula para sa school year 2024 to 2025. Ang ating mga private education institutions ay nag-cooperate based on their collection of their tuition fee. Kung halimbawa mag-increase sila ng salary ng kanilang faculty, then doon nila kukunin sa kanilang collection ng tuition and other school fees. Kung magpuput up sila ng laboratory or other equipments and facilities, doon nila kukunin yung panggastos. Sasailalim ang aplikasyon sa evaluation ng CHED at dapat makapasa sa criteria bago ipatupad. Ang naka-set na education inflation natin for this year ay 5.1%. Ibig sabihin ay dito na ipaprocess sa regional office. Pag more than 5.1%, which is beyond the educational inflation of Region 1, then ipo-forward natin sa central office. Ayon na rin sa record o talanga ng CHED Region 1, meron na silang 5 pribadong kolehiyo at universidad sa rehiyon na naaprubahan para sa tuition fee increase. Ibig sabihin, Chris, epektibo na nga yung taas sa matrikula ng 5 pribadong kolehiyo at universidad sa susunod na school year 2024 to 2025. Pero linawin lang din natin na ito lamang yung saklaw o sakop nga ng pag-apruba ng CHED Region 1 dahil sumunod itong mga pribadong kolehiyo at universidad sa educational inflation ng Region 1 na 5.1% increase in tuition fee. Yung mga nag-apply naman ng beyond 5.1% increase sa tuition fee, isinumite na ito ng CHED Region 1 sa Central Office. Wala namang paggalaw o pagbabago nga o taas matrikula sa mga nag-aaral sa mga pampublikong kolehiyo at universidad o itong tinatawag na state colleges at state universities. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Samantala, nagsimula na ang palay procurement ng NFA para sa buffer stock sa panahon ng kalamidad. Narito ang report. Itinuturing na lean months ang panahon ng tag-ulan kung kailan tapos ng anihan ng palay at panahon naman ng taniman. Ayon sa ilang rice retailers, posible raw na mahahati ang supply ng bigas dahil nagsimula na rin noong Abril ang NFA sa kanilang palay procurement bilang paghahanda sa kalamidad. Bumili pa yung NFA ng palay, siyempre tataas talaga ang bigas. Tataas din ng palay. Hindi pa sila makapagtanim ng palay kasi nga yung walang tubig sa mga palayan. Umaabot na sa mahigit 190,000 na sako ng palay ang nakaimbak sa warehouse ng NFA. Higit 56% na ito mula sa target procurement ngayong taon na 336,000 sacks ng palay. Sustainable naman siya pag may dumarating na calamity or emergency dito sa Pangasinan. Mataas din ang buying price ng palay sa ngayon na pumapalo sa 30 pesos per kilo. Wala umanong nakikitang tanggapan na problema pagdating sa paghikayat sa mga magsasaka na magbenta ng palay sa NFA. Ang farmer naman dependent yan sa mga ex-farm price. Kung mataas ang ex-farm price, so kailangan itaas din ng NFA ang presyo para makabili kami. Kasi pag hindi mataas
ang price ng NFA, sigurado makukuha yan ng traders. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sa Ilocos Norte, no swimming pool, no worries dahil sa Lawag City, ang mismong likuran ng pickup truck na ito ang ginawang swimming pool ng magbabarkada para maibsa ng init ng panahon at ma-enjoy ang tag-init anywhere. May nilagay din na water hose sa puno ng kawayan para magmistulang waterfalls. Sa halip daw na magpunta sa beach o resort, doon na lamang daw sila nagpicnic sa ilalim ng puno para makatipid. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, no show sa regular flag raising ceremony ngayong araw, May 20. May detalye si Russell Simorio. Pasado alas 7 ng umaga nang magsimula ang flag raising ceremony ng munisipyo ng Bamban Tarlac. Pero hindi gaya nung nakarang linggo. No show ngayon si Mayor Alice Guo. Pero bukod sa mga empleyado ng munisipyo, present ang mga taga-suporta ng alkalde. Nagkalat sa paligid ng munisipyo ng Bamban Tarlac ang mga karatulang naglalaman ng pagsuporta kay Mayor Alice. At isa nga sa mga nakalagay dito, basahin ko lang, no? Mayor Alice, Filipino Kamano Chinese, para sa akin walang problema kasi gusto mo lang maglingkod, tumulong sa lugar ng Bamban. Buong buo ang suporta ng ilang residente para sa kanilang alkalde. Tinuligsa ng iba't ibang grupo gaya ng Aita Community, ang mga mambabatas, kaugnay sa mga isyong ipinupukol sa kanilang alkalde, gaya ng pagkakasangkot nito sa iligal na operasyon ng Pogo, maging ang tunay na pagkatao ng alkalde. Nakatakda silang magsagawa ng malawakang protesta. Ang hamon ko po sa kanila na wag naman nilang gagawin maliitin ang aming mayora, sapagkat ang aming mayora po, kami ang nagboto, buong tao ng Bamban. Pero doon po sa ginagawa nila na pati na yung kanyang pinagkasilang, pinag-aralan, wala po sa, kung ang problema ay Pogo lang po ang pag-usapan, hindi damay ang kanyang posisyon. Yung serbisyo pong ibinibigay niya sa aming barangay, libreng service sa mga estudyante nating katutubo, sinasabi niya hindi siya Pilipino, mali po yun. Pilipino siya at talagang taga-Bamban po siya. Ayon sa Public Information Office na tumangging humarap sa kamera, hindi raw absent si Mayor Alice. Tuloy-tuloy raw ang serbisyo niya sa munisipyo. Abala lang daw ang alkalde sa paghahanda para sa nalalapit na founding anniversary ng bayan sa June 5. Pero tumangging magbigay ng impormasyon kung nasaan ang alkalde. Present naman sa programang Vice Alkalde na si Leonardo Anunciacion, kasama ang Sangguniang Bayan members. Wala raw silang alam sa iligal na operasyon ng Pogo Hubs na nasa likod lang ng munisipyo. Ikinuwento rin ng Vice Alkalde ang unang beses na pagkikita nila ni Mayor Alice na isa raw tunay na Pilipino. Nakilala ko si Mayor Alice nung ako'y Mayor 2001 up to 2004. Mag-apply sila ng permit para sa kanilang piggery. Nakita ko noon, nung 2000, nung siya humingi sa amin ng permit, doon ko nakita. Hanggang sa pag-alis ng news team sa munisipyo kanina, walang Mayor Alice na nagpakita. Mula sa lalawigan ng Tarlac, kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pinabulaan na naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro na kilala niya ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Sinabi ni Teodoro na tubong Tarlac ni minsan daw ay hindi niya nakadaupang palad ang pamilya ng mga Guo. Samantala, ayon pa sa kalihim ng DND, pinaiimbestigahan na ng pamahalaan ng sindikatong nagpapasok ng Pogo sa Tarlac. Imposible raw na maipatatayo ang mga malalaking istruktura sa Tarlac na walang nagtatanong kung para saan ang mga ito. Hindi ko kilala. Wala akong kakilalang ganyan. May accountability dapat ang local government hanggang sa taas dito dahil hindi imposibleng si Mayor Guo lamang ang may kinalaman dito.
Sumailalim naman sa surprise drug test ang mahigit sa 700 na kawani ng munisipyo sa Bangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Maagang pumasok sa opisina ang traffic enforcer na si Francisco para dumalo sa flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan ng Bangaldan, Pangasinan. Matapos ang seremonya, inanunsyo ng lokal na pamahalaan na lahat ng empleyado ng munisipyo sasailalim sa drug test. Kabilang si Francisco sa mga sumailalim sa surprise drug test. Mas maganda nga po para malinis lahat. Mahigit 700 empleyado ng munisipyo ang sumailalim sa drug test upang matiyak na walang sinumang kawani ang gumagamit ng iligal na droga. Target ng LGU na magkaroon ng safe working place para maserbisyohan ng maayos ang publiko. Dapat pagtuunan natin ng pansin yung about drugs. Kaya maganda itong gawin sa ating municipality. I-endorso sa Bangaldan Police at sa Human Resource and Management Office ang sinumang empleyado na magpositibo sa drug test, pero umaasa ang LGU na walang magpupositibong empleyado sa drug test. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, garong pinalamutian ng mani sa Rambak Mani Festival ng Santa Lucia, Ilocos Sur. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Lumabas ang pagiging malikhain ng mga Ilocano sa mga garong na napalamutian ng mga naaning mani. Bahagi ang parada ng Rambak Mani Festival 2024 ng Santa Lucia, Ilocos Sur. Ang mani is our top or one-town-one product. Ito ang pinakamalawak sa lahat ng harvest natin sa Santa Lucia except yung rice natin. Pero yung mga second cropping, itong mani ang talagang pinakamalawak na tanim. Mga fertilizer, lahat po kumpleto po lahat yung tulong niya sa farmers. Bawat barangay may pambato. Maliban sa mani, ibinida rin ang kanilang byproducts. Gaya na lamang ng Barangay Katayagan, ang kanilang minatamis na linobok, isang minanang recipe na nagsimula pa noong Spanish era. Prinito po siya na walang mantika po yung mani, tapos dinikdik po ng dinikdik. Tapos linagyan po ng parang asukal na brown, hanggang piniga-piga po na hanggang naging ganito po siya. Nagbigay aliw rin sa publiko ang marching band ng bayan na ginanap sa harap ng Santa Lucia Church, isa sa century-old na simbahan sa lalawigan. At ang inaabangan ng marami, ang mahabang hilera ng nilagang mani. Mga kapuso, nasa gitna tayo ngayon ng halos 1 kilometrong nalatagan ng mani. Bawat barangay sa 36 barangays ng Santa Lucia ay may kontribusyon na 6 na sako ng mani, patunay sa kanilang masaganang ani. Bawat isa, enjoy sa pagkain at may mga nag-uwi pa. Layo ng lokal na pamahalaan na mapalakas din ang tourism impact ng kanilang produktong mani. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Gender reveal ng first baby na mag-asawa sa San Fabian, Pangasinan binigyan ng twist gamit ang halo-halo. Naritong report ni Claire Lacanilaw. Binigyan ng twist ng mag-asawang Dingson Kenji at Jocelyn Perez ang gender reveal ng kanilang first baby sa Kabaruan, San Fabian, Pangasinan. Ang all-time favorite ng mga Pinoy lalo na tuwing tag-init na halo-halo, ginamit para sa gender reveal. Dahil mainit ang panahon, naisip daw na mag-asawa na gawing kakaiba ang kanilang gender reveal sa pamamagitan ng halo-halo. Espesyal din ang halo-halo para sa mag-asawa dahil dito nagsimula ang kanilang love story. Nagkakilala po kami sa Baguio, yun po yung first meet namin sa Baguio. Tapos nagdestino po siya doon. Ako po nagtatrabaho po ako sa fast food chain na may halo-halo. Since may halo-halo po doon, kaya naisipan po namin na mag-gender reveal ng halo-halo. Since yun yung first meet namin sa Baguio na nagkakilala kami, kaya medyo okay din naman at parang inline po doon sa pagkakilala namin. Kaya yun din po yung gender reveal namin ngayon. Naghanda muna sila ng tubig at nilagyan ito ng food coloring na blue at pink. Saka nilagay sa plastic. Ito ang magsisilbing yelo ng halo-halo. Inabangan ng kanilang mga mahal sa buhay kung team boy o team girl. At ang kulay ng yelo na lumabas sa ice crusher, it's a boy. Itinuturing na isang napakagandang biyaya para sa soon-to-be parents na sina Dingson Kenji at Jocelyn ang pagkakaroon ng anak. Magkakababy na kami.
Gusto ko na maging malusog siya, maging mabait at may takot sa Diyos. Siyempre nandun yung pressure sa pag-aalaga ng baby. Para sa mag-asawang Dingson Kenji at Jocelyn, hindi biro ang pag-aasawa, ngunit lahat ay kakayanin basta't may tiwala sa isa't isa at gabay ng Panginoon. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Maaga namang pumila ang nasa 170 binatilyo sa Lawag City General Hospital upang sumailalim sa libreng Operation Tuli. Sakto ito sa nalalapit na school break ng mga bata dahil nasa 2 linggo rin ang healing period sa pagpapatuli. Ayon sa Health Authority, malaking tulong daw ang circumcision o pagpapatuli sa hygiene ng mga lalaki at upang makaiwas sa impeksyon. Bukod naman sa libreng tuli, binigyan din sila ng libreng gamot. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, minomonitor ngayon ng Pag-asa ang kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa southeast yan ng Mindanao at sa ngayon ay may tsansang maging low pressure area pero posible pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw. Sa ngayon, easterlies at ang shear line ang patuloy na nakakaapekto sa bansa. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin habang ang easterlies ay yung maalinsangan na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Sa datos naman ng Metro Weather, halos buong Northern at Central Luzon ang uulanin. May heavy to intense rain sa ilang lugar gaya ng Apayao, Abra, Ilocos Sur, Ifugao at Pangasinan. May tsansa rin ng localized thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Sa iba pang balita, pagdami ng tilapiyang mulmol, problema ng mga bangus growers sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Halos 2 buwan na nang lagyan ng bangus fingerlings ang palaisdaan na ito sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Regular ang monitoring ng mga bangus growers sa kanilang mga alagang bangus. Pero ang problema, dumarami raw ang tilapiyang mulmol sa mga palaisdaan. Dagdag gasto sa feeds lalo't matakaw raw ang mga tilapiyang mulmol. Pag nakapasok sa palaisdaan ng mga similya, lumalaki yan. Pag lumaki na rin yung bangus, lumalaki na rin sila, nakikihati sila sa pagkain ng mga bangus. So sa alit na bangus lang pinapakain namin, pati mulmol. Kung hindi raw maagapan ang pagdami ng tilapiyang mulmol, posible raw na malugi ang mga fish grower. Naglagay na ng net ang mga bangus grower sa kanilang mga palaisdaan para maiwasan yung pagpasok ng mga tilapiyang mulmol. Pero sa kabilangan niyan ay napakarami pa rin tilapiyang mulmol sa kanilang mga fish pond. Bukod sa paglalagay ng net, kailangan daw malinisan ng fish pond bago ilagay ang fingerlings. Hindi raw kasi pwedeng puksain ang mga tilapiyang mulmol gamit ang anumang uri ng kemikal. Prevention lang kasi ma'am, kung tayo maglalagay ng mamamatay din yung mga nilagay natin mga bangus fingerlings. Kaya dapat i-monitor lagi yung paglagay ng net para ma-prevent natin yung mga mulmol na tilapia. Ayon sa Municipal Agriculture Office, na ibebenta rin naman daw ang tilapiyang mulmol sa pamilihan. Mas mababa nga lang ang presyo nito kumpara sa karaniwang tilapia. Ligtas din daw itong kainin, basta't iluto ng maigi. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa ngayon, ramdam pa rin ang mataas na heat index sa lalawigan ng Ilocos Norte na pumapalo sa 40 hanggang 42 degrees Celsius. Dahil dito minomonitor ng Ilocos Norte Provincial Jail ang mga PDL na nasuri na may mataas na blood pressure. Halos tig-isang electric fan lang kasi ang maghapong pinapaandar ang ginagamit ng mga PDL upang maibsan ng matinding init. Tiniyak naman ang pamunuan ng INPJ ang sapat na supply ng tubig at gamot para sa mga PDL. Ilang gawain din sa loob ng piitan ang pinaaga para maiwasan ang kanilang pagtatrabaho sa kasagsagan ng init. Yung mga iba talagang nung pumasok sila dito, nagme-medication na yung mga yan. May mga nurses naman tayo na everyday gine-check naman yung mga mga BPs nila.
Libreng paligo sa mga bata isinasagawa sa mga barangay sa Dagupan City kasabay ng maalinsangang panahon. Tutukan sa report. Nagiging iritable raw ang 4 na taong gulang na anak ni Maylene ng Dagupan City dahil sa init ng panahon. Kaya madalas siyang paliguan para maibsan ang init ng panahon. Nagkakabuang araw kaya madalas ko siyang pinapaliguan. Nagsasagawa na rin ng libreng paligo ang lokal na pamahalaan sa mga barangay kung saan target na mapaliguan ang mga bata sa barangay. Katuwang din dito ang ilang volunteer at pribadong organisasyon dalang ilang equipment at tubig na panligo. Nagbibigay rin ng libreng sabon at hygiene kit. Mahalagang paliligo araw-araw para maiwasan ang iba't ibang sakit na dulot ng impeksyon ayon sa mga health expert. Napakarami nating sakit na pwedeng makuha sa hindi regular na pagliligo. Pwede po tayo magkaroon ng mga fungal infection katulad po ng athlete's foot, an-an at alipunga. Maaari din po tayo magkaroon ng mga parasitic infection. Kabilang na po dyan yung mga puto, mga lisan. May mga paraan din para makatipid ng tubig sa paliligo ngayong nararanasan ang El Nino. Ang recommendation nga po ay gumamit na lang po ng timba at saka ng tabo instead na shower o ng bathtub para po mas tipid tayo sa paliligo. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Ranked 7 sa Nurses Licensure Examination 2024 na tubong Pagudpud, Ilocos Norte, ating kilalanin sa ulat ni Gab De Luna. Isang karangalan para sa 22 anyos na nursing graduate at tubong Pagudpud, Ilocos Norte na si Jude de la Cruz na mag-rank 7 sa 2024 Philippine Nurses Licensure Examination. Nakamit niya ang 90.60% ratings. Laking pasasalamat niya, lalo't isang buwan siyang nagkasakit bago ang exam. Sinikap ko po na mag-review sa hospital ng isang buwan. Kasi decidido po ako na mag-take ng November pa rin po nun. Yun yung original na plan ko. Kahit mahirap, kahit may lagnat, kahit nakakatulog na pag minsan, pinupustyo ko po. Inspirasyon ni Jude ang kanyang pamilya, lalo't dati ring nurse ang kanyang ina. May payo naman si Jude sa mga nais maging nurse. Kahit man sinasabi nila na mahirap, kahit sabihin nila na walang reward, ang reward ng profession na to ay yung makita mo yung pasyente na gumaling. Makita mo yung mga aksyon mo, direct na nakaka-cause ng healing sa pasyente. Bukod kay Jude, 14 pang nursing graduate mula sa North Central Luzon ang pasok sa top 10. Kabilang si Jim Jericho Cedric Garuoy ng St. Paul University, Tuguegarao, na pumangalawa sa average na 91.8%. Gab De Luna, One North Central Luzon. Flawless pa rin ang NCAA Season 99 League record ng Benilde Lady Blazers matapos dominahan ng Game 1 ng Women's Volleyball Finals laban sa Letran Lady Knights. Wagi ang undefeated Benilde Lady Blazers sa 3-0 set ball game. Habang sa Men's Division naman, wagi ang Perpetual Altas kontra EAC Generals sa 3-1 set ball game. Abangan ang Game 2 ng NCAA Season 99 Volleyball Finals sa linggo, May 26. Live sa GTV. Fusion ng milk tea at classic batirol patok sa City of San Fernando, Pampanga. At tintikman sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Milk tea at batirol in 1 cup. Yes, kapuso, ang tinatawag na batirol, isang patok na inumin na ipinagmamalaki sa City of San Fernando, Pampanga. Ito ang konsepto ng lumalagong negosyo ng 35 anyos na si Hana. Dating OFW at tauhan ng isang milk tea shop. Ngayon, isang full-time franchise business owner na. Mas common sa atin yung milk tea bilang sa atin ng mga kabataan. Pero yung mga naunang mga matatanda, yung mga kilala nila ang batirol. Ngayon, naisip nung may-ari na why not i-mix siya. Kumbaga, para makilala din ng mga generation ngayon, yung batirol nga, na ginawa nila is minix nila siya sa milk tea na which is in siya nowadays. Mangingibabaw yung batirol kasi malasa yung batirol eh.
Kahit saan mo dalhin ng batirol, talagang creamy siya. Dalawang klase ng inumin ang meron sa menu. May mga classic milk tea drinks tulad ng mga all-time favorites na matcha, cookies and cream, strawberry at iba pa. May mga inumin din na hinaluan ng batirol kung saan bestseller ang kanilang ipinagmamalaking winter melon batirol na talaga namang tempting sa sarap. Minsan, okay na sa atin yung magtrabaho pero kung gusto mo lang medyo extend yung financial mo, why not mag-risk ka sa business, di ba? Payo ni Hana sa mga gustong magtayo ng business, huwag matakot at magtiwala lang sa sarili para unti-unting mabuo ang inyong pangarap na negosyo. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.